Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paipon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto, kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubugulan. Komentaryong makatotohanan. Ito lang malalaman. Sibing Paipon, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paipon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubugulan. Komentaryong makatotohanan. Ito lang malalaman. Sibing Paipon, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Pilipinas, magandang gabi po. Philippines, good evening. Hi, Miss Universe. Magandang gabi po. Good evening, everybody. Ben Paipon po sa ating Your Honor Please sa Broad Streamcast Communicators. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magkakasama na naman po tayo muli. Alas 8 hanggang alas 10 every night po ito. Monday to Friday. And today is Friday. Happy weekend, everybody. This is the last day for the week. Ang susunod po natin pagdinaig sa Lunes na naman. Sa Lunes po, mga kabayan, meron po protest rally dyan po sa Department of Justice
Oh. Pamumunuan po ito ng Labor Party of the Philippines. Oh. Nandyan sila Pare Mel Chavez, sila yung mga members, officers, and members of the Labor Party of the Philippines. Meron silang rally protest po dyan sa Department of Department of Justice. Oh. Irereklamo po nila ang COMELEC. Sobra-sobra na raw po ang pagkiling ng COMELEC sa mga political candidates. Oh. Lalong-lalo na sa only son of the dictator. The number one in the surveys, BBM. Sobra-sobra daw po ang pagkiling sa kandidatong si BBM ng COMELEC. Isusumbong daw po nila itong si Pangulong Rodrigo Duterte sapagkat parang nasisilaw na po yata. Mukhang ang kanyang damdamin ay nandyan na po sa Unity Party ni Bongbong. Kasama na po siya sa Unity Party. Talaga naman magkakasama na talaga itong mga Gloria Macapagal Arroyo, Erap Estrada, sino pa? Jinggoy Estrada, isama mo na ito si Pangulong Rodrigo Duterte, and then mga Marcoses. Oh my goodness, really ito na po ang nakakatakot na union ng mga graft and corrupt practice violators. Grabe talaga Anyway, taong bayan ang bahala dito sa atin. Sambayanang Pilipino, kayo po ang bahala sapagkat ang kapangyarihan po ay nasa mga kamay po ninyo. Okay. Mamaya balikan natin yung issue na yan. Yung protest rally po ng Labor Party diyan sa DOJ. Kaninang tanghali din po ang mga empleyado naman po ng Bureau of Customs po ang nag-noise barrage. Nag-noise barrage sa mga empleyado ng Bureau of Customs. Inireklamo din po nila ang tila walang pakialam ng hierarchy ng Bureau of Customs sa mga patayan na nangyayari dyan sa Bureau of Customs. Matinding paratang ito ng mga empleyado mga kababayan. Mantakin ninyo, 2 na pong patay sa kanila, 3 yung sugatan. Nakakatakot Granada na ang ginagamit dito. Kasama na pong granada. Siyempre may baril. Iisa pa lamang ang suspect na nahuhuli ng mga kinauukulan. So ayan, noise barrage po mga manggagawa kanina ng Bureau of Customs mga alas 12 po ng tanghali. I do not know kung ito po ay pagpapatuloy po nila hanggang umaksyon ang mga kinukulan, particularmente ang BOC mismo, ang Philippine National Police, ang National Bureau of Investigation. Kailangan po ng mga manggagawa ng Bureau of Customs ang pruweba po na talagang nag-iimbestiga ang mga kinukulan. Katulad po ng BOC at Philippine National Police, kasama na po dyan ang National Bureau of Investigation. Okay? Areglado. Si Mato resigns as DENR. Anong ibig sabihin nito? Mukhang nagsasawa na ito si General. General si Mato, sir. Bakit ka naman nag-resign? Naibalik na yung mga paborito ninyo, open pit mining. Yung small mining industry. Di po bang ito mga hinaantay ninyo? Bakit yan? Nandyan na Magre-resign na nag-resign na kayo. Ano bang meron dyan? General Simato, sir. Bakit po kayo nag-resign? Meron po bang nangyari? Kwentuhan naman ninyo kami. Okay? Sabi po dito, because of health reasons. Masama daw po ang pakiramdam. General Simato, Pimaco Simato,
si Mr. Sipato na nagre-resign na ho because of health reasons. Ano kaya nangyari ho dito? Hindi naman po COVID ito eh. Hindi na po COVID ito. Pero nagka-COVID ito eh. Si General Sipato. Kung ano man po ang dahilan ng pagre-resign ni General Sipato, only the good secretary knows best. Okay? Marami pong nangyayari ho ngayon na hindi po natin maiintindihan. Marami talaga. Marami po. Disqualification cases almost everywhere. Meron pong disqualification. Meron pong disqualification case itong si Congressman Pichay. Dating tagapamahalan ng Local Water Utilities Administration. Dito po siya bumili. Bumili po siya ng bangko. Kahit disapproved by the Department of Finance. Hindi po sumang-ayon ng Department of Finance, pero binili pa rin ni Mr. Pichay yung bangko, Thrift Bank, I think from Batangas po ito. Kanya po nakasuhan po ito ng graft and corruption ng ombudsman. Alam po ba ninyo, tapos na po ang kaso. Tapos na po. Nahatulan po ito si Pichay. Napatunayan siya po ay nagkasala. Graft and corruption po yun. Meron pong galit sa kanya. Sabihin na natin, galit sa kanya. Nag-file po ng disqualification case laban po kay Pichay. Kasi nga naman, perpetually disqualified from public office ito eh. Yan ang hatol ng ombudsman po eh. Sandigan Bayan. Yan ang hatol. Ang problema siyempre, dismiss pa. Na-dismiss po ang kaso ni Mr. Pichay. Bakit? Kasi hindi pa po tinatawag na final and executory sapagkat meron pang motion for reconsideration si Mr. Pichay dito po sa Korte Suprema. Ayan, ganyan po ang batas talaga. Kung minsan hindi natin maintindihan po ang batas. Pero ito po talaga ang panggalaw batas kailangan sundin natin para hindi tayo mapapariwara. So Mr. Pichay is still free. Ibig sabihin po, pwede pa siyang mahalal bilang isang congressman. Tumatakbo pang congressman ito eh. Pwede po siyang tumakbo pang congressman. Hindi po siya disqualified. Hindi naman po siya nagsinungaling. Hindi siya nagsisinungaling. Inaamin naman po niya na meron siyang kaso. At nahatulan na po siya ng Sandigan Bayan. Kanya nga lang, nag-appeal po siya sa Korte Suprema. Kanya hindi pa po final. It is not yet final and executory. Pero yung decision po ng Sandigan Bayan, matindi ito, perpetual disqualification from public office. Unfortunately, open book pa ito, hindi pa po final and executory. Antayin po natin, ang hatol ng Korte Suprema. Ayan. Antayin na. Pero bakit ito dinismiss ka agad? Hindi po ba po pwede? Hintayin ng COMELEC ang final and executory decision ng Korte Suprema. Hindi kaya makukuha po ito within 1 month? Kasi pagka mahatulan ito within 1 month ng Supreme Court, disqualified siya. Kasi talagang may kaso. May decision na po ang lower court. Ang problema nga lamang po paakyat pa lamang sa Korte Suprema. Pero bakit kaya dinismiss kagad ng COMELEC? Kaya malakas sa sipit siya May pagkalahing BBM ito Ayun ako talaga. May pagkalahing BBM kasi. Ito si Mr. Pichay. Malapit na malapit po dito sa mga Marcoses yan. Lillian Gabriel, Blessed Friday, Tata Ben Paipon and Miss Universe. Stay safe and healthy. More power to your honor, please. God bless us all.
God first, share done na po. Ayan, sabi ni Ma'am Lilian Gabriel. Absede de Guzman. Magandang gabi po, sir. Mr. de Guzman. Oh, good morning po. Diyan po sa saan ito? Sa Canada ho ito, di ba? Okay? Good morning, Sir Ben. Already watching. Sabi ni Mr. Absende de Guzman. Hindi pa kami nagkausap ni paring Alex Aquino. Pero madalas ho, na nanonood dito sa ating programa. Mercy Ong, good evening po. Kuya Ben, Paipon, Madam Lynn, stay safe po and God bless po. Ingat po. Ayan. Si Ma'am Mercy Ong. Kasama po si Bonaral, si Lilian Gabriel. Oh. Gloria Merilles Gundran. Glo, happy listening. Ito'y kapartido ho, PDP laban. Pero napapariwara ho yata eh. Hindi malaman kung kanino kakabit. Kung si Wing or Pimentel Wing. Pero alam ko si Glo eh, Pimentel Wing ito eh. Di ba? Glo, Pimentel Wing. Ezer, Robrigado, Hero. Magandang gabi po. Good evening. Ganon din po kay Ma'am Eve M. Rabos who is now watching. Good Friday night po, Sir Ben Paipon. Your Honor, please. Miss Universe, Ma'am Lynn, and to all BSC family. Stay safe and God bless us all. Yan. Ganon din po si Ma'am Angelica Paz. Magkakasunod-sunod po sila. Nandyan na po sila nanonood. Thank you very much. Good evening po. Ma'am Angelica Paz, Ma'am Eve M. Ramos. Ayan. Naglakip na naman ho. Naglaglag na naman po si Ma'am Eve. Ho? Naglaglag na naman po ng 100 stars. Grabe talaga ito si Ma'am Eve. Sa susunod naman po, Ma'am Eve, ha? Yung ulam na niluluto mo. Sarap-sarap. Pagka tinitingnan ko yung mga ulam na dinidisplay o pinopost ni Ma'am Eve, talagang nakakagutom. But 100 stars is 100 stars. Ha? Talaga naman po, kumikislap naman po ang pagbunan. Itatabit. iPhone. Magandang gabi, Ma'am Eve. Thank you very much for the stars. Wow, thank you, Ma'am Eve. Sabi po, yan. Eden Pedralves is watching. Okay? Ma'am Eden Pedralves, with all my heart, welcome po. Sabi ni Ma'am Eve Ramos sa ating pasasalamat. Thank you very much. Bong Tenisa, ang ating negosyante, our businessman. Bong Tenisa, magandang hapon. Watching po siya. Good evening. Mr. Rufino Pablo Tartaping, also watching. Joel Lacandula. Magandang gabi po. Good evening po, Sir Ben Paipon. At sa ating mga kababayan, mabuhay Pilipinas. Ayan. Good evening po, Mr. Ben Paipon, watching po from Tuguegarao City. Ayan, si Ma'am Eden Pedralves, my classmate from Tuguegarao City. Eve M. Ramos, thanks po, Sir Ben Paipon. Maraming salamat po. Ayan. Antonio Salaw is watching. Ibig sabihin, ang pamilya ni Pareng Tony ay nanonood sa ating Your Honor, please. Ma'am Ma'am Jean, good evening po. At yung mga anak, magandang gabi po sa inyong lahat. And welcome to the program, Your Honor, please. Watashi wa anatao. Good evening. Yan. Angelica Paz. Ano ito? For One Love BSC. Ano ito? Ayan. Nako talaga, meron din ho. Si Ma'am Angelica, 143 stars. Thank you very much po. 143 stars. That stands for One Love BSC for all of you po. Ayan. Sir Ben, Ma'am Lynn. Kalit na. God bless po and more power. Keep safe po. Ayan. Ma'am Angelica, thank you very much. I really appreciate this. 143 stars. Ayan.
Ha? Okay. Watashi wa anatao. Good evening po, Sir Ben Paipon and all viewers watching here in Nueva Ecija. Yan, taga Nueva Ecija. Si Watashi wa anatao. Okay? Approve. Okay. Yung iba naman, mamaya sa pagpapatuloy po ng ating Your Honor, please, dito po sa Broad Streamcast Communicators. Yung sinasabi ko pong kaso ni Pichay kanina, he was able to purchase a thrift bank, no? Thrift bank worth 780 million pesos without the approval of the Department of Finance. Kita na ninyo, ang lakas ng loob talaga. Kanya po nakasuhan po ito at nahatulan po ng Sandigang Bayan. Problema nga lamang ngayon lamang po nahatulan. Ngayon lamang po nahatulan. At siyempre po, dadalhin pa po ang motion for reconsideration sa Korte Suprema. Kanya nga hindi po siya madi-disqualify. Kasi hindi pa po final and executory ang kanyang kaso. Nakaligtas pa rin. Magiging congressman, marami pa sa kikitain dyan sa kongreso. Yay! Thank you po, Ma'am Angelica. Ayan, sabi po ng aking Madam Lee, Miss Universe. Ayan, salamat po. Ay, 143 po sa inyong lahat. Yan, tama po. Thanks for the public service sa amin. Sending love and care. I thank you very much, Ma'am Angelica. Yan, nagkakausap na po kami ng mga tropa ho natin dito sa BSC. Okay? At nagpapasalamat po ang bawat isa. Incidentally may mga bago tayo dito relatively new. Sila Pong Tenisa, sila Attorney Raul, meron pang isa na bago si Alan Obrero. Sana po tangkilikin po ninyo ang kanilang mga programa. Lalong-lalo na ito si Alan Obrero na bagito dito sa ating Broad Streamcast Communicators. Alas 2 po ng hapon ang kanyang programa. Monday to Friday din po yun. Alan Obrero. Hindi po bagito sa broadcast ito. Matagal na nagpro-broadcast po ito. Kasama-sama ko po sa iba't ibang istasyon ng radyo. At kung saan ako nandun, hanggang maaari, gusto ko siya kasama po. Ayan. Kanya, napunta din po dito sa atin. Nagkakataon naman talaga na kapag ako'y lumilipat din siya. Pero magaling na broadcaster ito mga kababayan. Tangkilikin po natin sana ang kanyang programa, Bistag Live. Ito yung mga Bisaya at Tagalog. Pinaghalong Bisaya at Tagalog. Alas 2 ng hapon ang kanyang programa hanggang alas 3. Okay? Si Sir Dodong Alan po, sir? Yes. Yan si Bistag. Yan si Alan Obrero. Talagang kasama-sama ko po ito matagal ng panahon. Mula pa po noong, saan ba yun? Saan ba kami nag-umpisa ni paring Alan? DWSS. Nagkasama din po kami dyan sa Sunshine Radio. Nagkasama rin po kami. Dating yun DZAM. Pagkatapos, nagkasama din po kami dyan sa Radyo Pilipinas. Radyo ng Bayan Government Station. Okay? Meron pang isa, DWAT. Nagkasama din po kami ni Alan dyan. Kung saan ako lumilipat, nandyan din po siya, nakasunod. Ayan, hindi kami nagkakahiwalay dyan. Si Dodong Bistag. Sir Dodong Alan po. Ayan, si Bistag talaga. Ma'am Angelica, tangkilikin po natin. Mabait na tao yan. Para si Tata Ben po yan. Mabait, magaling, mag-broadcast, at talagang matulungin din po yan. Si paring Alan, si Sir Dodong. Ayan.
Dodong ang kanyang pangalan sa bistag. Okay? So, Ma'am Angelica, alam na po ninyo yan, ha? Okay? Approve it. Now, so people power to sa DOJ sa Lunes, no? Alas 10 ng umaga by the Labor Party of the Philippines. Irereklamo daw po nila si Pangulong Rodrigo Duterte sapagkat nakakiling na ang COMELEC. Oh? Saan? Sa BBM ay talaga naman. Bakit po ganun? Number 1 na nga po sa survey. Sila pa ang pinapaboran ng administrasyon. Ay, nako, talaga naman. Ayan, kasadahan na natin ito. Very controversial issue today. Ito yung pagpaklas ng mga tarpulina ng mga kandidato. Ako yung naaawa po sa tropa ni Ma'am Leni Robredo. Not because mas mababa po sila kay BBM sa survey. Sakit ko dito, mababa na nga sa survey, sila pa po ang niyayari. Bakit po ganun? Dapat po yung mga hinahabol ang talagang makakaranas ng dago kung pampaminsan-minsan. Kanya nga lang. Si Ma'am Leni po ang nakukursunan na ang dagukan. Hindi ko maintindihan ito, mga kababayan. Pero Ma'am Leni, magtiis-tiis lamang po tayo, magsisipag-sipag lamang po. I know that God is not sleeping. Alam po niya ang nangyayari sa ating bansa. And I'm pretty sure, babasbasan po ninyo, babasbasan po niya ang inyong mga trabaho. Okay? Huwag po kayo mag-aalala, may kakampi po kayo. Ang Diyos. Alright? Okay. Now, ano bang nangyari dito sa Isabela? Ay kamakailan lamang po nag-iikot-ikot po dyan si Bongbong Marcos at saka si Madam Sara Duterte. Siyempre po, manliligaw po siya. Pero hindi po ginagalaw ang kanilang mga tarpulina, hindi ginagalaw ang kanilang mga campaign materials. Kahit na meron din pong paglabag. Hindi naman lahat pare-pareho ang sizes po niyan. There are big and small. At katulad po kay Ma'am Leni Robredo, yung mga oversized campaign materials are inside private properties po. Bakit kay Ma'am Leni? Kaagad-agad inoperate ng mga pulis on orders daw po ng local COMELEC. Local COMELEC Hindi po natin malaman kung talagang nagsasabi po ng totoo ang local COMELEC o regional director po ng COMELEC. Kanya ang payo din po namin sa mga nasa kampo ni Madam Leni. I think this should be a test case talaga against the COMELEC. Sapagkat wala dapat pong kikilingan ang COMELEC Commission on Elections. This is supposed to be an independent body, neutral po sa lahat. Sapagkat napakaselan po ang kanyang trabaho, pamamahalaan po niya ang pagpili ng taong bayan ng mga karapat-dapat na mamumuno sa ating bansa. Pero kung ganyan din lamang po na may kinikilingan po ang COMELEC, may pinapanigan po. Tignan mo ninyo, pati Labor Party of the Philippines, magpro-protesta na po, magrarally dyan sa DOJ, magsusumbong na po sa bayan, Bakit sila naliligalig? Sapagkat nagpapakita po ng di tama ang COMELEC. Nababahiran tuloy po, mga kababayan. And what do we get pagka ang COMELEC ang nabahiran, What becomes of the results of the election? May bahid din po. Yan po ang nakakatakot. Kung ang result ng national elections on May 9, 2022
ay may bahid po, ay delikado ho ang lagay po ng ating bansa. Delikado ho. Delikado talaga. Kanya, hindi ko maintindihan po bakit ang COMELEC ko nalalagay po sa ganitong sitwasyon. Disqualification cases ni BBM. Oh, wala talagang magpro-prosper. Pero sabi po nila, at sama-sama po mga desisyon, mga ponensya. Talaga. Ano, meron po silang mga desisyon na hindi po kanais-nais. No? Ito si Madam Commissioner Ferolina, Amy Ferolina. Hindi ko alam kung nakakakain pa ng gusto ito, mga kababayan. Sa kahihiyan. Sapagkat alam po ni Madam Commissioner Ferolina na meron pong pagkukulang ng kanyang ponensya. Hindi po niya pwedeng sabihin si Madam Rowena Guanzon, may pagkakamali. Wala po sa tingin ko. Wala pong pagkakamali si Madam Rowena Guanzon. Ang talagang may pagkakamali po dito sa disqualification, pagpasura ng disqualification kay BBM ng Division 1. Ito si Carolina. At any rate meron pong motion for reconsideration and it is now with the NBank. Commissioners po ito. Uupuan na lang nila ito at titignan kung ano po ang magiging desisyon nila. Kanya nga lamang po, kulang po sila. Dapat itong mga commissioners ito, 4 na lang. Kasi nag-retire na po yung 3. At wala pa pong kapalit. Naku, yan ang mahirap po dito. Mga bayan, wala pa pong kapalit. 4 lamang po sila mag-aaral ng disqualification case ni BBM. Okay? Mel Rodelio Militante is watching. Good evening, Mel. Una hermosa noche de viernes, señor Ben, para la familia Biesi y para todos los seguidores de su programa Your Honor Peace. Sorry, I'm late. Kagigising ko lang. Yan na naman ang katwiran mo Kahapon, ganyan ka rin Kagigising mo lang. Okay. Areglado. No problem lang. No problem. Basta nandyan ka na. Masaya na po si Tata Ben. By phone. Okay. Alright. Bukod po dun sa mga tarpaulina, mga campaign materials na pinagbababaklas ng COMELEC, meron din pong bintang again, against the BBM. Pati ba naman mascot, pinasok na ng BBM. Pero ang masakit dito, mga kababayan, programa po ng DOH. Naka-t-shirt po ng mga DOH sa mga personnel. Ang sabi ng DOH, hindi po namin tao mga yan. Bakit sila nakasuot ng Department of Health na t-shirt? Oy, grabe naman talaga ito. At tila very helpless na po ang COMELEC sa mga pangyayari. I think they are being overtaken by their own weaknesses. Na-overtake ko sila Hindi na makaiwas ito ng COMELEC. Yung bintang ng taong bayan sa COMELEC na nababahiran po kayo. May kinikilingan na kayo. Nakakahiya na yan. That is already yung slap on the face sa mga commissioners po ng COMELEC. Masakit yan sapagkat whether that is true or not, pahid na yan, marka na yan, stigma na sa reputasyon ng mga commissioners manning the Commission on Elections today. Yan po ang masaklak po dyan. Pagdurusahan nito ng mga taga-COMELEC kahit hindi po sila kabahagi dito sa mga nangyayari.
Kasi pagka nasa COMELEC ka at ganyan po ang paggalaw at pagkilos ng COMELEC, may kinikilingan, the reputation of the COMELEC as a whole, as an institution, is at jeopardy here. So, ganyan talaga ho yan, mga kababayan. Bahin na yan. Mansya na yan sa mga taga-COMELEC. Masakit ko dito yung mga taga-COMELEC na gumagawa ng mabuti at patino. Pati sila may bahin na rin po. Yan ang masakit. Ay hindi ko pinapayo ho na mag-resign po kayo. Because there is always a way to explain your position. Wag lamang po kayo magsisinungaling. Wag po kayong gagaya sa mga sinungaling na magnanakaw pa. Di ba? Oh, paulit-ulit po natin sasabihin po ito sapagkat ito po ang tama. Huwag magsisinungaling at lalong huwag magnanakaw. Okay? Masama po yan. Galit ang Diyos po dyan. Oh? Approve? Alright. Okay. Oh, yung mga may-ari po ng mga sari-sari stores, oh. Yung maliliit na mga tindahan, oh, sa barangay. Pinagbabawal na po ng ating pamahalaan ang pagbebenta ng mga gamot, no? Anumang uri ng gamot. Kung wala po kayong authorization, wala po kayong lisensya to sell medicine, huwag po kayong magbebenta, lalo na ang ibebenta ho ninyo ay peke, baka matsempuhan po kayo ng pulis. Huwag na po kayong mag-attempt, don't even try to accept fake medicines and sell them sa inyong sari-sari store. Huwag po ninyong gagawin yan, mga kababayan. Marami po mga nagte-text din po sa atin dito. Nakikiusap po, kung maari lamang, ang sabi po nila, pabayaan na po ninyo yung mga sari-sari store. Pagbenta ho sila ng gamot, yung mga hindi naman po prescription, hindi naman po prescribed by the doctor, ayan na po ninyong ibenta ho ng mga sari-sari store sapagkat sa mga lalawigan, malayo ho ang Mercury Drugstore, pharmaceutical, and so on and so forth. So mahirap po sa ating mga kababayan ang magpunta po sa mga butika. So sabi nila, kung pwede lamang po, dito na lang tayo sa barangay. Alam po ninyo, naintindihan po ng ating pamahalaan yan. Alam po nila yung pangangailangan. Pero consider this. Ito ang balansin po ninyo. Masingitan ka lamang, Masingitan ka lamang po ng peking gamot. Nakabili ka halimbawa sa sari-sari store. Nakatipid ka ng 20 pesos na pamasahe. 20 pesos na pamasahe. Pagpalagay mo na 30 pesos na pamasahe. Pero nagkasakit ka because of the medicine, the fake medicine. Nagkaroon ka ng rashes and so on and so forth. Allergy dito, allergy doon. You will be spending more than 30 pesos. So yan ang iniisip po natin for the protection of the people. Protection po ninyo sapagkat meron pong mga kababayan natin, yung mga kababayan natin dyan, mapagsamantala, hindi po nila inaalintana na magkasakit yung kanilang mga kabayan o kaya mamatay because of the fake medicine. They do not care. At yan po ang nakakalungkot. Kung ito po matsyempohan tayo, mangyari po sa atin na tayo po ay nakalunok na peking medisina, tapos tayo dyan. Kaya yung pakiusap po ng ating mga kababayan, na kung pwede lamang daw po hayaan na ninyo yung mga sari-sari store natin. Magbebenta-benta. Sa akin, okay lang sana ho yan. Okay lamang ho yun.
Kanya nga lamang po, may guarantee po ba tayo na hindi tayo mapapasukan po ng mga siraulo, magbibenta ng peke mga gamot. Ang dami pong nag-ipana ng mga peke gamot to, mga babayan. Huwag na po ninyong isipin kung saan nanggagaling po yung mga peke gamot. Nanggagaling ko sa China yan. Oh, grabe talaga ho, mga babayan. And hindi po nasasawat. Walang kaiban po niyan sa mga smuggling of goods. Yan sa Bureau of Customs hanggang sa pagpapasok ko dito ng mga kontrabando katulad po ng mga pinagbabawal na gamot. Shabu ho, mga kababayan. Ginagamit po ang Bureau of Customs po dyan. That is precisely siguro the reason for this killings in the Bureau of Customs po. Sapagkat lumalaki po ang stake. Lumalaki po ang stake. Hindi ko maintindihan kung dumadami po mga drug lords po dito. O kaya binabawasan po nila kanya nagkakaroon po ng patay. Nagbabawas po siguro sila ng tinatawag na drug lords kanya meron pong patayan. Hindi lamang po natin nababalitaan kung itong drug lord na malaki ito napatay na ho ng kanilang karibal. Hindi natin nababalitaan. Pero maaaring nangyayari na po. But I'm telling you, mga kapatid, ang supply po ng droga hindi po kumukonti. The supply of drugs talagang marami ho dito. Despite the fact na wala na ho yung mga laboratorio ho dito sa atin. Nawala ho yung mga yan. Pero tignan ho ninyo ang lumalabas po na huli ng mga pulis at kadeya. Impact na salapi ang value ng mga shabu na kanilang nasasabsab. And that's almost every day, my friend. Almost every day. 30 million, 40 million pesos, 7 million. Saan ang gagaling po ang mga droga na yan? Saan ang gagaling po yung mga shabu na yan? Siguro alam ni Parang Mel ito. Mel, alam mo ba? Sabi ni Mel, pinaghihigpitan nila ang mga grocery store na nagbebenta ng mga gamot. Samantalang yung mga adik sa kanto lang nag-aabutan ng illegal na droga. May nalagpasan pa tayo? O nga. May nalalagpasan na tayo dito. Jomar Maymar is watching. Norberto Paipon, yung aking utol. Hindi ko siya nabati kanina. Good evening. Tol, ano kang Bill? Good evening po, Sir Ben. Watching po, sabi ni Jomar Maymar. Ano? Wala na ito. Okay na. Umaangat ka agad. Nalalampasan natin yung iba. Hindi naman. Ito. Ayan. Okay. Ayan. Oops, nawala na. Yan. Alright. Jomar Maymar is watching. Good evening, Jomar. Mel. Okay. Bom Aquino. Sir, good evening po. God first. Sabi ni Bom Aquino. Magandang gabi po. Mercy Ong. Kuya, galit ang magnanakaw sa sinungaling. Ano kayang unahin natin? Galit ang sinungaling sa magnanakaw. Ganun din yun, ano? Mel Rodelio Militante, ito, pinaghihigpitan nila ang mga grocery stores na magbibenta ng mga gamot. Samantalang yung mga adik sa kanto lang, nag-aabutan ng illegal na droga. Alam po niyo talagang dumadami na naman po ang mga nag-aabutan naman po dyan sa kanto-kanto. Pero, eto, may kampanya na ho dito May kampanya na ho dito. Kasi illegal ho yun Masama po. Kanya,
there is a campaign against this. Di ba? Pero sa mga sari-sari stores, hindi po grocery eh. Sari-sari stores po ang talagang pinagbabawal po ng ating mga kinakulan sapagkat dito po ibinabagsak ng mga loko-loko ang kanilang mga peke na mga gamot dahil akala po ng mga mamameke hindi po sila masisita at hindi sila mahuhuli. Okay? So pero nagsalita na po si Secretary Anyo and nagputos na po ito sa mga local government units. Paghanda na kayo ng mga ordinansa po ninyo laban dito sa pagbibenta ng gamot sa mga sari-sari stores. Hindi po grocery yan. Sari-sari stores. Hindi ko talaga alam kung baka mabuti, but I've told you already. Nabanggit ko na po sa inyo kung ano yung advantages. Kasi iniisip ko dito, anong pangalan ito? Yung matsyempuhan lamang po kayo ng siraulo na nagbibenta ng peking gamot. Nakabili po kayo ng peke na gamot. Nainom po ninyo, mga kabayan po. Ay alam po ninyo ang side effects po niya. Matindi ho eh. Matindi ho yan. Kanya huwag tayong manghinayang na makatipid po tayo ng pamasahe o kaya oras papunta ho sana sa regular na butika, regular na parmasyotika. Okay lamang po yun. Magtiyaga tayo, magtiis po tayo. Kaysa, masingitan mo tayo. In the meantime, tumulong mo tayo mga kababayan sa pagbabantay Pakiramdaman ho natin mga kapwa natin mamamayan Pakiramdaman ho natin. Nagpupunta naman tayo sa mga sari-sari stores. Kung bibili po kayo ng kung ano man dyan, maging mapagmatsyag ho tayo. Tignan ho ninyo, baka naman may mga nagdadala ho ng mga kahon-kahon, yung mga karton-karton, lalagyan po, maliliit na karton, medyo malalaki. Baka yan na po yung mga peke na gamot. Pagka natsyempuan po ninyo, huwag ho kayo mag-aatubili na isumbong yan sa barangay, isumbong po yan sa pulis, police detachment. At dapat nakahanda kayo, paninindigan ho ninyo yan, mga kababayan. Kung hindi po tayo gagalaw, kung hindi po tayo kikilos, walang kikilos para sa atin ho eh. We have to do this ourselves po, mga kababayan, for our own protection. Okay? Kailangan po natin yan. Magtsaga muna tayo, mag-tiis po tayo. Wag ho tayo, let us not exercise yung tinatawag nilang false economy. Makatipid ka ng 20 pesos dahil sa pamasahe, gusto mo magtipid, pero pag natsyempohan ka, gagastos ka ng mas malaki dahil natsyempohan ka ng peke na gamot. Yan ang mas matindi. Nagkasakit ka na, gumastos ka pa ng malaki. Okay? Alright. Patas Balita is watching. Patas! Gandang gabi po. Gandang gabi, my friend. Sa mga magsasaka po natin dyan sa Bustos, Bulacan. Mga kaibigan po ni paring Jerry Ramos. Good evening po, everybody there sa Bustos, Bulacan. Pinaabot po namin ang aming pagpati sa inyong lahat dyan, mga magsasaka. Mga kaibigan natin dyan sa Bustos, Bulacan. Marginel Ventura is watching. Mukhang bagong nagkasubaybay po natin ito, si Ma'am Marginel Ventura. Kung maaari lamang po sana sa mga baguhan po natin mga listeners po, kung maaari po sana i-like, share, and follow ang ating page, ang ating Broad Streamcast Communicators. Yung page po natin, pagka yan ang i-like and follow po natin, yung mga nag-follow, mapapanood po ninyo ang lahat
ng mga programa ng Broad Streamcast Communicators. Itong platform po natin, parang radio station na rin po ito eh. Ha? Meron tayong programa sa umaga hanggang sa gabi. Diretso ho yan. No? Meron lamang po mga butal-butal pa ng kaunti, pero we are trying our very best to patch that up. Oh? Ayan, okay. So sana ho, i-like and share ho na ninyo para yung ibang mga kababayan natin makapanood din po sa ibang mga programa ng ating platform, ang Broad Streamcast Communicators. Okay? Jerry Ramos, good evening po, Kabin. Watching from Bustos, Bulacan. Ayan, oh, Sir Ben. Good news po at nalampasan na ng Pinas ang Omicron variant according to DOH Yusek Berhere. Sana nga po magtuloy-tuloy na para naman makabangon na ang ekonomiya ng bansa. Pero mag-iingat din pa rin po tayong lahat. Ayun. At sundin po natin ang mga health protocols. Tama ito, Eve. Thank you very much. Kahapon, ganyan din po ang sinabi na po ng DOH. And also this morning, nasa low risk na po ang buong Pilipinas. So, except for a few provinces and regions. So, nasa low risk na po ang Pilipinas. Ang COVID cases lamang po sa buong Pilipinas po mahigit lamang po 2,000. Siguro, baka 1,000 plus na lamang po ngayon. Dito po sa Metro Manila, nilalong mas mababa po. Kanya there is a possibility ho na papunta na ho tayo doon sa talagang normalcy. Papunta na ho tayo doon talaga. Actually ho, kung tutuusin, low level na po tayo. Level 1 na sana eh. Pero ayaw po magpakampante ang ating pamahalaan. That is the truth ho. Actually ho, low risk na po tayo. Kanya nga lamang po, ayaw na lang magpakampante ho tayo. Gusto nilang makasigurado na hindi na makakabalik ang virus dito sa atin. Maganda naman po yun sapagkat kung magtutuloy-tuloy nga ito, sabi nga ni Ma'am Eve, kung magtutuloy-tuloy ito, it will be good for all of us and for the country as well. Can you imagine ho, pagdating po ng panahon, hindi na tayo magpamaskara. Balik tayo sa normal with all the paints in our faces, makeup. Pero ito, huwag ninyong aalisin yung face mask ko ninyo, ha? Huwag po kayong mabahala kasi makakatipid pa rin ho kayo sa mga pagme-makeup. Okay? Pero importante ho dito, mag-ingat pa rin ho tayo para hindi tayo masisingitan kung ano man po ang gustong sumingit ng mga virus dito po sa atin. Yung mga hindi po bakunado, magpabakuna na rin, ho? Ay, yung mga kabayan natin na ayaw pang magpabakuna, kung meron kayong mga kamag-anak ho na nabakunahan na, pwede po ba kayo na ang magkumbinsi sa kanila? Ha? Kumbinsin ninyo yung mga kamag-anak ko. Magpabakuna na. It's safer ho. Talaga, it is safer. Tatabi, sabi ni Mel, gusto sanang manawagan ng lolo ko. Sabi ko, mamaya na, bago matapos ang program ninyo. Ano pang aabutan nyo pagka natapos ng programa ko, Mel? Ano bang panawagan ni Lolo? Ha? Ano panawagan ni Lolo? Ha? Sige, ganitong gagawin natin, Mel. Mag-break lamang o tayo ng kaunti. Magpapakilala tayo ng ating impilan. Ito na yung breaker ho natin sa half hour. Maririnig po ninyo uli ang ating station ID. Okay? At pagkatapos po, madidinig din po ninyo yung ipinagmamalaki ni Tata Ben Paipon. Awitin po ni Joey Ortiz po ito. Ito ho ang theme song ng Your Honor, Please.
At pagkatapos po nun, pagkasunod-sunod yan, tatlo po yan, ang intro natin, no? Para at least madinig din po ng mga late tuners po natin yung ating station ID, yung ating theme song, at ganun din po yung ating intro spiel. Yan. Ang lahat ng mga ito po, si Paring Tony po ang nag-voicing. Yan. At madidinig po ninyo pa rin ang boses ni Paring Tony Salaw. Alright? Ready na po ba tayo? Ang oras po natin 6 na minuto makalipas ang alas 9 ng gabi. Sandali lang. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines, Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paipon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto, kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Ito lang malalaman. Si Binpay po, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paipon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Binpay po, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines, Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom.
talaga naman, oh. Ayan. Pasensya na ho. Yan ang napapalaho ng ano eh. Sino nagpaalala? Ako, Panginoon ko po. Oh, nagkakagulo na ho sila. Ma'am Angelica, pasensya na po ha. Ay talagang kampante ako. Akala ko na-switch ko po yung ang aking microphone. Eh, hindi pala ho eh. Yan, diyan ko nakikita yung mga hindi bumibitaw talaga. Oh. Ma'am Angelica, thank you very much. Ma'am Eve, wala po audio, sabi ni Ma'am Eve. Si Ma'am Mercy, oh, bakit wala pong sound? Ay, naku talaga, pasensya na po. Ayan, okay na po, sabi ni Ma'am Angelica. Hindi, tinitignan ko lang naman kung aware ho kayo eh. Nangatwiran pa yung matanda. Salbahe talaga. Okay. Mel, ito po panawagan ng lolo ko. 90, wait. Pagsusot tayo ng salamin. 95 years old na siya. Ito po ba, sigurado parang Mel, oh? Kuya, sabi ni Mel, umuwi ka na. Matagal ka nang hinahanap ni tatay. Si nanay nasa hospital, kasalukuyang nasa hospital. Ano mang oras, manganganak na. Salbahe ka, Mel. Si tatay naman kasama ang biyanan niya. Nasa beer house, nag-iinuman. Ay, nako talaga ito. Si Mel Rodelio Militante. Lots of humor. Ha? Thank you very much. Oh? Ayan, okay na, sabi ni Ma'am Angelica. Ha. Kinakawayan na kita sa screen. Hindi kita makikita eh. Nagtuturuan pa kami, kasi hindi niya tinitignan yung kanyang cellphone, yung kanyang monitor. Ma'am, pagalitan ho ninyo ito, kasama ko dito. Mabuti pa ho kayo eh. Napansin ho ninyo eh. Oh, malusot ka pa, Kuya Ben, sabi ni Ma'am Mercy. Hindi nga naman talaga. Tinitignan ko lang talaga kung aware ho kayo sa nangyayari. Ayan. Maraming salamat. Sorry na po. Sorry na lamang. Ha? Ayan. Hanggat maaari, hindi na mauulit ito, ha? Pero malay niyo bukas. Ay, nako si Sir Mel, nangangarap ng gising. Sabi ni Ma'am Mercy. Oh, ayan. So, Ma'am Angelica, Ma'am Eve, thank you very much. Ma'am Mercy, maraming salamat. Yeah, or you're always there whenever necessary, whenever you're needed. Nandyan po kayo palagi. Ganyan po ang isang pamilya. At maraming salamat. Ha? Okay? Wala pong sound, sabi. O, Sir Ben, sabi. Nagkakagulo na talaga kanina eh. Hindi pa namin napapansin. Hindi naman kumikubo ito eh. Oh, pinag-uusapan mo namin yung schedule. Hindi ko alam po yung yung exact schedule kasi. Yung program. Anyway, nandiyan na po tayo. Love you, Ma'am Mercy, sabi ni Mel Rodelio Militante. Ayan. Okay? Ano ito? Alright. Eto na ho, mga kabayan. Gusto ko lang pag-usapan natin muna sandali. Etong posibleng krisis po sa Metro Manila, lalong-lalo sa darating na summer, April, May. Matatandaan po ninyo, noong 2019, nagkaroon po tayo ng matinding krisis sa potable water. Ibig sabihin, wala ho tayo mainom na malinis na tubig.
at pati panlaba, kulang po tayo. Paligo, kulang po tayo. And this crisis has been going on for so long. Almost yearly ho. Mga kababayan. Tuwing magkakaroon tayo ng summer, nawawala po ang tubig. Bumababa po ang supply ng tubig sa Angat Dam. Oh? Sa ngayon po, 195 meters po ang level ng tubig. Dapat to 200. Mantakin po ninyo, 5 metro po. Oh? Ang kulang na po sa Angat Dam. 5 metro ang taas ng tubig na wala. E dadaan pa ho ang mga araw ho. Walang ulan. Walang supply ng tubig. Walang manggagaling sa bundok. What happened? So, alam po ba ninyo ang sabi po ng ano bang yung namamahala sa tubig natin ngayon? Ang NWRB. NWRB. Ito MWSS din. Ha? Ang sabi ho nila, wag ho kayo mag-alala. Marami na kaming inilagay na mga pusong bakal. Deep well. Oh. Deep well. Ayop din talaga ho mga kababayan. Hanggang dyan lamang po ba ang utak ho ng MWSS, ng NWRB? Deep well ang tugon sa water crisis every year? Abatan ho ninyo mga kababayan. Pagdating po ng Abril at Mayo ho, kasagsagan po ng eleksyon. Pawis na pawis ho tayo ho. Sapagkat galaw tayo ng galaw eh. Mangangampanya ho tayo. At nakinunan nyo, pauwi kayo ng bahay, hindi kayo makaligo. Bakit? Eh walang tubig eh. That is the problem. This is not an ordinary problem po mga kababayan na pwedeng pabayaan na lamang po ng ating gobyerno. Pero higit sa lahat, itong nakakaawa po sa atin. Dito sa Pilipinas, dalawa lamang pong seasons yan eh, the wet and the dry. Alam na po natin anong buwan ang wet season. Alam na po natin kung ano ang buwan para sa dry season. Hindi naman po nagbago ito. Simula po nang ipinanganak na po si Tata Ben Paipon. 73 years ago today. Hindi po nagbago ang season dito sa atin. Pero, tingnan ho ninyo mga kababayan. Almost every year, may problema po tayo sa tubig. Di ba? Almost every year, may problema tayo sa tubig. Baha. Di ba? Kung hindi po baha, drought, tagtuyot, walang tubig. Pagka may ulan, baha. So what is the solution? Ano bang ginagawa ng ating pamahalaan, Is there any candidate today, presidential candidate, that is thinking of this problem, mga kababayan? Meron po ba kayong nadinig, sa ating po mga presidential goals? Kung meron silang tugon sa problema po natin sa krisis sa tubig. Remember 2019, the latest po ito, grabe po ang sinapit po ng Metro Manila. Rasyon ang inuming tubig. Rasyon ang pampaligo. Are we going to
experience the same problem this 2022? Probably yes, ho, mga kababayan. Kasi gayon pa lamang, ho, at wala naman pumulan. Tignan ho ninyo. Ang level po ng ang ganda ng pagmumulan po ng supply ng tubig ho dito sa Metro Manila, 195 na lamang po ang dapat po na sukat ho, level ng tubig dyan sa Angat Dam is 200 meters. Nawala na po yung 5 metro. February pa lamang ho. So ano mangyayari ho sa atin dito? Kung aabot po ng 180, 185 ang level ng tubig, malaking kawalan na po yan sa tubig o supply ng tubig dito sa Calacang, Manila. What are we going to do? Is our government thinking of this crisis, coming crisis already? Meron po ba silang ginagawang paraan para maibsan po ang krisis na ito? Alam po ninyo mga kababayan, sa totoo lamang po, hindi po dapat problema ito eh. Kasi sabi ko nga po, alam naman po natin kung kailan dumarating ang tagtuyot. Alam naman po natin kung kailan dumarating ang tagbaha. Yung sobrang buhos na ulan at saka yung wala namang pupulan. Masakit ho na tanggapin ang katotohanan na umaasa lamang po ang ating pamahalaan sa bagsak ng ulan. Di ba? Paano na lamang po yung mga buwan na walang ulan? What happens? Pagdating po ng tag-ulan talaga, buhos ang tubig. Pero, saan na pupunta yung tubig ho, mga kababayan? Tapon na ho eh. Kaya pagdating po ng tagtuyot, talagang tagtuyot. Wala ho tayong tubig. Kasi tinapon na ho natin noong panahon na meron tayong tubig. Now, maybe that is not a solution. No? Pero, naiisip ko lamang ho, bakit ho? Walang nagagawa na solusyon ang ating pamahalaan. Pagka tagtuyot, siyempre, kailangan natin ng tubig. Wala ho tayong tubig na makukuha. Eh, hindi po ba problema ho yan? Eh, bakit walang solusyon? Wala talagang solusyon. Sobra-sobra po tayo ng tubig pagka may ulan. Di ba? Umaapaw po nga yung mga dami. Umaapaw ho, mga kababayan. Eh, bakit ho natin tinatapon? Bakit hindi po naiipon? May problema po ba? I think there is a big problem here. Akala ko matatalino talaga mga Pilipino, pero bakit walang solusyon? Oh? Walang nakakaisip kung ano ang mabisang paraan para tuwing tag-ulan, sobra-sobra tayo ng tubig, makaipon po tayo ng tubig, di ba? Para meron tayo magamit pagdating po ng tagtuyot. Walang tubig, walang ulan. Pero may ipon tayo na sobra-sobra nung panahon ng tag-ulan. So, meron tayo. But that is not the only thing that could be done, ho, mga kababayan. There must be other ways to preserve water or to produce water. Wala po ba tayo naiisip, ho? Para yung supply ng tubig po natin, year in, year out, ho? Hindi po nagbabago. Continuous po ang supply. Bakit hindi po nagagawa ng ating pamahalaan sa ngayon? Wala po bang nakakaisip po niyan, ho, mga kababayan? Nakalulungkot po eh.
Matatalino talaga ang mga Pilipino, pero bakit wala akong nakakaisip na mag-ipon tayo ng tubig? Sa panahon ng tag-ulan, mag-ipon tayo ng sobra-sobrang tubig, huwag tayo magtapon para pagdating po ng tagtuyot, meron tayo magagamit na tubig. Simple ho. Pero bakit walang nakakaisip ng ganyan? As I've said, hindi ko sinasabing yan lamang po ang solusyon. Pero common sense po eh. Di ba? Common sense. Mahirap po bang mag-ipon ng tubig? Paano? Oh, the government should know that. Dapat ho, pinag-aaralan ho nila yan eh. Katulad ho nito mga kababayan. Ito yung nababanggit ko na rin po sa programa ho natin. And maybe, nadidinig na po ninyo na pinag-uusapan, tinatalakay na rin po ito ng mga inhinyero ho. Pansinin po ninyo nung nangyari po ang Odette. Malakas na bagyo, di ba? Malakas. Malakas ang hangin. Hindi po umubra yung mga nakatayo, mga poste ng mga Meralco. Ng energy sa mga kanayunan. Hindi po tumindig, nakatumba ho lahat. Actually, one city Siargao, was completely in darkness po. Bakit to? Lahat yata po ng mga poste ho ng power ay nangatumba ho eh. Nasira po eh. And this happens every year na may bagyong malalakas. And we are not without strong typhoons year in, year out din po. Meron din po tayo mga bagyo na malalakas. No? Hindi po tayo nawawalaan ng malalakas na bagyo. At tuwing bumabagyo po ng malakas, nagkakatumbaan po ang mga poste ng Meralco. At wala po tayong ilaw. Masaya po ba walang ilaw? Masaya? Atay tayo dyan. Nakalulungkot po ang buhay pagka walang ilaw po eh. Can you imagine operating in darkness? Nanganga pa ho kayo. Baka mamaya sa kakakapano ninyo, iba ang makapaho ninyo. May magagalit. Di ba? So anong solusyon ho? Ang naiisip po ni Tata Ben, at nababanggit na rin po natin ito, pag kami nakakausap po tayo medyo mga inhinyero, sabi ko, bakit kaya hindi po ipaon yung mga kable ng enerhiya para pagdating po ng mga bagyo, hindi na po tayo magproblema sa mga poste pang matutumba. Di ba? Kung nasa ilalim nga naman po ng lupa, edi secured po sila. At hindi po masisira ang kuryente ho natin. Hindi tayo mawawala ng kuryente sapagkat hindi po maapektuhan ang ating mga kable ng malalakas na hangin kasi po nasa ilalim po sila. Di ba? Ano po bang mangyayari kapag nasa ilalim ng lupa ang mga kable ho natin? Secure na secure po sila. Hindi naman po sila matutubigan sapagkat may paraan para to secure them from the water. Di ba? In other words, talagang safe yung mga kable ho natin kapag nasa ilalim po ng dagat. Nasa ilalim po ng lupa. Hindi po ba? Pero hindi ko maintindihan kung bakit hindi po ginagawa. Samantalang taon-taon din po, nangyayari po ang bagyo, nangyayari po, dinadaanan ho tayo ng mga malalakas na bagyo, nagkakatumbaan po mga poste ng mga power ho natin, ng Meralco ho natin. Hindi pa tayo natuto. So again, my friends, mga kababayan, what is happening talaga? Ano bang nangyayari? Dadalawa lamang po ang ating season, sabi ko nga po, the wet and the dry.
pinakamapalad do ang Pilipinas sapagkat ang ibang mga bansa, apat po na seasons yun, pabago-bago ang kanilang mga klima. Pero hindi sila nagkakaproblema katulad po ng Pilipinas. Baka sabihin na naman po ng ating mama, ay hindi, wala kasi tayong pera eh. Hindi ho. Marami po tayong pera. Ang problema po, sinong tumataangan po ng pera natin? So we go back to the handling of funds ng ating bansa. Napakahalaga po ito. Magkaroon po tayo ng leader na masinop, hindi magnanakaw ho. Mahalaga ho ito mga kababayan. Makapili po tayo na hindi po pagsasamantalahan ang kaban ng bayan. Para yung budget po intended to beautify, to safeguard our security, pangalagaan po ang ating kabayanan, pamayanan, from disasters ay mangyayari. Hindi katulad po ngayon. Pagka may pagtitingnan mo niyo, nagkaroon po ng audit. Anong nangyari? Maraming yumaman ho. Maraming yumaman ho. Bakit? Panay ho ang hingi ng abuloy eh. Hindi ko po minamasama yung pag-hikayat po natin sa ating mga kababayan para magtumulong ho para sa pangangailangan ng mga biktima ng audit. Pero tignan po ninyo kung saan napupunta talaga ang mga naliliko. Audit, ang pininsala ho niya, mga bahay-bahay. Talagang totally washed out po ang ilang mga region, mga lalawigan at mga munisipyo, mga barangay. Sobra po ang dinulot na pinsala ni Odette. At marami pa po sa mga biktima ni Odette ang hindi pa po nakakabangon. Pero, bakit po? The ADB has provided funds already for rehabilitation purposes. Meron na po tayong mga inutang para dito po sa biktima ni Odette. Marami na pong nalikom ng GMA. Marami nang nalikom ng ABS-CBN and other institutions, NGOs, all of them nang hihingi po ng saklolo para sa mga biktima ni Odette. And all of them, wala pong maliit sa 1 milyon lang, hindi po. Marami po silang nakukuha ng mga donasyon. Good enough. Kaya nga lamang po nakakalungkot sapagkat bakit po yung mga kababayan natin mahigit ng 1 buwan ang Odette, wala pa po silang mga bubong, hindi pa sila makakabalik sa kanilang mga bahay. Samantala, apaw-apaw na po ang pera na dapat po para sa kanila. I don't know really mga kababayan. Nakakalungkot po mga kababayan. Nakakalungkot. Hindi po masama na maghikayat po tayo, humingi tayo ng abuloy, humingi tayo ng saklolo para masakluluhan po natin. Pero sana, bigay po natin yung para sa atin. Hindi naman po para sa atin yan. Di ba? Well, sa mga katulad natin di makatiis na di naliligo, problema talaga kapag kulang ang supply ng tubig. Pero doon sa mga hindi mahilig maligo, okay lang kahit walang tubig. Karanasan mo yata yan, Padre, ha? Hindi ka na-aburido pagka walang tubig. Sanay ka yata hindi maligo. Ito talaga si Mel, nagpapatawa ka na naman, pare ko.
Ha? Antonio Salaw is watching, ibig sabihin ang pamilya ni Tony ay nanonood po dito sa ating programa Your Honor Please. Oh, ayan. Sila Ma'am Edwin Pedralves, nanonood pa rin po sila. Si Ma'am Eve, nandyan pa rin po sila. Oh, okay, thank you very much. You are still there at talagang dinadabayan po ninyo kami dito sa ating program. Okay? Ariglat. So, nabanggit na ho natin kanina yung water crisis, ha? Talagang matindi ho ito, mga kababayan. Nung si Mr. Pichay ay nasa Water Utilities Administration, LUA, Local Water Utilities Administration. Kung inasikaso lamang po sana niya, ang trabaho po dito, malaki po ang maitutulong nito para hindi tayo magkaroon ng krisis sa tubig. Pero ang inuna ho niya, bumili po siya ng pagpo. He spent 780 million pesos po for the purchase of a bank that was disapproved. Disapproved by the Department of Finance. Pero pinursige pa rin ho niya. Kanya nga po nakasuhan. At nasintensyahan po ito, graft and corrupt practices. Okay? Pero hindi po siya na-disqualify kasi hindi pa po final and executory yung kanyang sentensya. Meron pang appeal for reconsideration yan sa pangalan nito, yan sa Korte Suprema. Until the case is decided finally at executory na hindi pa po final po yan. Yan po ang batas po dito sa atin. Kaya yung disqualification case kung nasa korte pa lamang hindi pa tapos sa Supreme Court, hindi pa po tapos yan. Kaya dismiss po yung disqualification case ni Mr. Pichay, Prospero Pichay. Marami ng ari-arian ito. Talaga naman. Pero ganyan talaga mga kababayan. Ganyan lamang po ang buhay. Pinapayagan po kasi natin ang masama na mag-ari. We tolerate graft and corruption. We tolerate stealing. Sabi ng Panginoong Diyos, huwag kang magnakaw. Pero tinatawanan po natin ang mga magnanakaw at sinusuportahan pa po natin ang mga magnanakaw, mga sinungaling. Ay, nako talaga. Nakakaawa po ang bansang Pilipinas. Hindi ko maintindihan kung tama po ang norms of conduct po natin. Tama po ang mga pag-iisip po natin. Kasi even now, my friends, mga kababayan, sa mga kasalanan po ng mga nakalipas sa mga panahon, madidinig po ninyo, kalimutan na natin ang mga nangyari ko nakahapon. Ganun yung mga gustong bumalik po sa pwesto. Please lang, huwag na natin pag-usapan. Total, yung mga iba naman, matagal na rin po sila sa mga pwesto. Babalik ko kami, magkakaisa ho tayo. Ganun Pinipilit po nilang isaksak sa isipan po ng bawat Pilipino. Naging mabuti ho sila, kahit naging masama. Gusto nila ipakilala ulit. Mabuting tao na ho kami. Kami naman, ay nako mga kababayan, kaingat po tayo dito. Kaingat po tayo sa any pagkakamay, any further mistake that the Filipino people will commit again will be disaster for all of us. Sa totoo lamang po mga kababayan, disaster talaga yan.
irreparable po ang side effects po ng pagkakamali. Okay? Ed Pausa, oy, padre, ngayon ka lang. Ed Pausa is watching. Mel, 5 times po ako maligo sa isang araw. Mineral water pa. Okay ka dyan, padre, ha? Ha? 5 times po ako maligo sa isang araw. Mineral water pa. Ano ito, padre? Timba-timba kung ibuhos o wisik-wisik? Okay, ha? Norberto Paipon is watching. Utol, kapatid. Ito, kuya ko po. Nandun po sa Babuyan Islands, Calayan, Cagayan. Oh. Si Manong Ambil. Nakakatanda po kapatid ko. Oh. Watching na po, medyo late na tatabit. Sabi ni Ed Pausa, no problem my friend. Alam ko naman ang galing ka sa simbahan. Alright, Mel Rodelio Militante watching. Angelica Paz, LUA is a GOCC, government-owned and controlled corporation. Nako, pag GOCC, yung iba po ay mas malaki sahod at benefits nila versus sa mga non-GOCCs, earning agency po sila. That is true, very, very true, Ma'am Angelica. There is merong disparity talaga sa pagpapasweldo sa mga iba nasa gobyerno talaga. Katulad po ng Bangko Sentral ho, mga kababayan. Anong dahilan at ang Bangko Sentral employees will be receiving millions and millions of pesos in terms of salaries when the ordinary health worker, teacher, mga kababayan, na nagsasakripisyo para mabuhay ang kanyang kapwa, tumatanggap lamang po ng 10,000, 13,000, 23,000 pesos. Yaman? Samantalang yung Bangko Central Governor o kaya yung mga empleyado na medyo matataas ang kanilang posisyon sa Bangko Central. Milyon ho eh. Bakit hindi po pinag-aaralan dito? Tingnan niyo, even GSIS, even SSS po. Bakit ang lalaki po ng kanilang mga sweldo? Samantalang pera ho ng mga empleyado ang kanilang ginagastos po. Pagka ang empleyado ay may sakit, meron pong benefit claims katakot-takot na delay ang nangyayari. Samantalang kung pasweldohin po yung kanilang mga opisyalis, ganun na lamang po ang lalaki ho ng kanilang mga sweldo. Angelica, pwede ba tumakbo ka na pang congressman? Ayusin mo ito. Ayusin ninyo ito. Ayusin ninyo ito sweldo ho. There is so much disparity ho. Pag congresswoman, kaya ni Ma'am Eve, kaya ba? Ma'am Angelica, hindi biro ito. I think we need people na nakakaintindi po sa talagang kabuhayan po natin. Sayang si Manny Pacquiao mga kababayan. Alam po ninyo, Manny Pacquiao probably is the most sincere among all the presidential candidates. Unfortunately, kulang pa po sa kulang pa po sa diskarte for president. Kasi hindi naman po karakarakan na magiging presidente po tayo. Immediately after, nagtagumpay po tayo, Singero, ay mag-presidente po tayo kagad. I think there are some stages po dapat nadadaanan po natin. Nagmadali po si Manny. Sa tingin ko, nagmadali po si Manny Pacquiao. Nasayang po yung opportunity. Even Isko Moreno mga kababayan, nagmamadali po sila yata. Nagmamadali po sila. Nakalulungkot sapagkat we have here two gentlemen who could be, become presidents later on, mga kababayan.
Hindi ko sinasabi. Baka hindi sila mananalo. Pero, mahirap eh. Di ba? Sabi ko, I mean, ako, believe po ako kay Manny Pacquiao. Even his statements today, it comes honestly and very sincerely from within. Oh? Kay Manny Pacquiao. Totoo po ang kanyang mga sinasabi. Kanya lamang, is he going to win? Kasi ang taong bayan, nakikita ho nila eh. Pero kung naghintay po siguro ito ng one term, I think magiging presidente talaga ito. Ibang magkaroon po siya ng karanasan in the executive department. Alam po ninyo mga kababayan. Hindi po as senator ang kailangan ho na papasukin ho yung mga leaders ko natin. Yung iba talaga, yung mga abogado, okay. Maging mga lawmakers po sila. Pero katulad ni Manny Pacquiao or Isko Moreno, iba po ang training dapat ito. Okay? Tama na si Ka-Isko sana kasi as mayor. Pero hindi po siya nakakatapos ng iniwanan na ho niya. Namasyal na siya. Namamasyal na po siya sa iba't ibang sulok ng ating bansa. Ay, nako talaga. Anyway, nakakalungkot po sa pagkat. Ang daming nasasayang. We have talent. So talaga meron po tayong mga talent na bagay-bagay po as president, as vice president, as lawmakers, but unfortunately, not at the right time, at the wrong place, at the wrong time. Ayun naman talaga. Anyway, Ma'am Angelica, Ma'am Eve, baka naman pwede, pag-aralan nun niya, pag-isipan nun niya, baka pwede na ho kayo maging lawmakers man lamang, o kaya mga executive department people ho natin. Okay? Areglado. Mercy Ong. Kuya, bakit po yung iba nang nagkabit ng tarpaulin, binabakbak po nila? Tapos po, ang lalagay puro along malapitan na napakawalang hiyang tao. Yung ganyang ingkit ang umiiral. Nako. Ito na po yung sa local. No? Dito ho, nagbabaklasan din ho, pinapalit po yung kalaban na kandidato. Wala pa pong local campaign sa mga LGUs. Hindi pa po nagsisimula ang kampanya para sa lokal. Pero already, nagkakainitan na ho. Ma'am Mercy, yung mga nagbabaklaso, sino man ang mga yan, pwede pong isumpong sa COMELEC. Pwede ho magsumpong sa COMELEC. I'm sure yung mga candidates, may kanya-kanya sila mga tao. Kung inaakala nila, inaagrabyado po sila ng kanilang kalaban, lalo tigit, nakaupo yung kalaban, magkakampiyonin yung COMELEC sana. At dito po, ang COMELEC, walang dapat kikilingan ho. Yan na nga sinasabi po natin kanina. Mukhang ang COMELEC po ngayon ay hindi na po nagtitiwala ang taong bayan. Hindi na po nagtitiwala ang taong bayan. Nakakainis ho talaga. Alright? Jomar Maymar is watching. Efren Ramos Abarientos watching from Bicol. Good evening po, Tata Ben Paipon. Magandang gabi din po. Si Ma'am Angelica Paz is still watching.
wala pa po siyang sagot kung magkakandidato ito sa susunod. Angelica, suportahan pa ka. Yan. Pero si Ong, dapat sir, kasi bata-bata ka, kaya mabawas ka. Magbawas ka. Yan. Si Ma'am Merson, dapat lang sir Mel, maligo ka kasi mataba ka. Amen. Ganun. Lalo't mainit ang panahon. Ay nako, hihihi. Sorry po. What I mean. Talaga no. Ang mabuti talaga dyan, maligo tayo talaga. Maligo. Pero ang problema ngayon, darating ang panahon, wala tayong pampaligo eh. Walang pampaligo eh. Habol lang ang isang magandang gabi, Tata Ben and Ma'am Lynn. Happy weekend to all your viewers and supporters of all our BSC programs. See you tomorrow. God bless us all. Umaga ho ang programa ni Bong. Ang negosyo, Only Business Talk. Si Mr. Bong Penisa. Sundays po siya. Alas 9:30 ng umaga. Yan. Alas 9:30 ng umaga. Si Mr. Bong Penisa. Kung gusto nyo magkaroon ng hanap buhay, gusto nyo magkaroon ng konting negosyo, makinig po kayo sa kanyang programa. Manood po kayo sa kanya. And if you have time, talk to him. Magsumangguni ho kayo sa kanya para magkonsulta po. Ibig sabihin, magkonsulta po kayo. Kasi napakahalaga ho niyan. Magkaroon tayo ng negosyo at the time na medyo wala pa tayong pera. Nako, ang ganda ho niyan. Bong can give you business talks. Pwede po kayong magpayuhan kung ano po ang magandang negosyo sa ngayon. Yung mga bitcoins, cryptocurrency, yung mga ganun. Alam mo, Bong, kailangan mag-training din ako sa iyo dyan. Cryptocurrency. Sabi nila, maganda raw po, madali pagkakakitaan. Pero, meron ka rin pagkalugi. Kanya, kinakailangan magiging, bihasa ka rin sa kanyang mga kalakaran. But Bong Teresa will always be there for you. Lalo-lalo kapag sumangguni po kayo sa kanya. Okay? Makinig po kayo sa programa ni Bong every Sunday dito po sa Broad Streamcast Communicators. Alas 9:30 ng umaga po. Yan. Pataas na po yun. Okay? Bong Teresa Business Unli Talk. Unli Business Talk. Bong, ayos ba? Joey Ortiz is watching musika at awitin. Every Sunday din po yan. Okay? Alas 7 ng gabi. Ayan, alas 7 po ng gabi hanggang alas 9 po yan. Musika at awitin. Si Paring Joey Ortiz ang gumawa po ng ating theme song. Okay? Ano? Ayan. Si Ma'am Chincha Buste is watching. Good evening po, Sir Ben and Ma'am Lynn. Habol po ako. Happy weekend po. Sabi ni Ma'am Chincha, pareho kayo ni Bong Felice. Nag-date yata kayo eh. Tiro lamang mo yan. Si Ma'am Chincha is in Kuwait. Si Bong is somewhere here in the Philippines. Ayan. Ayan, okay. Si Ma'am Chincha Buste. Okay. Joey Ortiz, Your Honor, please. Good evening. Ayan. Alam na po ninyo ang programa ni Joey. Alas 7 ng gabi po hanggang alas 9. Ayan. Every Sunday. Mel Rodelio Militante. Ano ito? Corruption or corruption is a significant obstacle
to good governance in the Philippines. A review of recent literature suggests that all levels of corruption, from petty bribery to grand corruption, patronage, and state capture, exist in the Philippines at a considerable scale and scope. Significant efforts have been made to combat corruption, which include putting in place legal and institutional frameworks, as well as efforts by civil society organizations and the media. Donor agencies are also actively involved in building capacity to curb corruption in the Philippines. The success of these initiatives, however, is far from guaranteed, and many observers undermine anti-corruption efforts. Unfortunately, this is very true. Binabaliwala po ang tinatawanan nga ho yung mga lumalaban po sa corruption. Kung minsan po anong tawag nun, yung kinukutsa pa po natin. Tama po ba yun? Yung term na yun, kinukutsa. Kumbaga, nahihiya pa tayo ho na malaman, lumalaban po sa corruption. Kasi parang nakaugalian na ho natin na kapag may corrupt, at nagbigay ng kaunting pera sa inyo, ay ang ngiti ho natin abot na ho na magkabilang teka ho. At alam po ba ninyo, ang turing ho natin doon sa magnanakaw ay hero para sa atin. That is true today. Kaya alam naman po ninyo mga magnanakaw ho magaling magbigay ho yan. Magaling ho magbigay. Tayo naman ho, matilamsikan lamang po tayo ng konting barya. Tuwang-tuwa na ho tayo. At utang na loob pa po natin sa nagbigay. Alam naman po natin, magnanakaw ho. Alam niya po. Angelica Paz. Ayan. Thank you po, ma'am. Sa background lang po muna ko ng public management ng magulo po ang politika. I know talaga magulo talaga ang politika. Pero if you have the heart, at saka yung paninindigan sana, alam po ninyo, ito ang dapat po natin hanapin sa ating po mga kababayan. Meron na pong talent, meron na pong yung aral, at nakahandang ibahagi po sa kanyang kapwa. Ito po yung ating mga hahanapin po sa atin. Alam po ninyo sa paniniwala ko talaga. Nanghihinayang po ako kay Manny Pacquiao. I know that it will be very difficult for him to climb upstairs and win the presidency today. Mahirapan po si Manny Pacquiao. Pero sa tingin ko mga kababayan, taglay-taglay ho niya ang sinseridad, the honesty as a leader. Nakikita ko, nararamdaman ko po yung kanyang mga binibigkas. Ito ang kailangan pong gawin ng isang leader. May kanya-kanyang pamamaraan po. Pero nakikita ko kasi kay Manny Pacquiao talaga yung sinseridad, the honesty. Sayang. At who knows, pagkatapos po ng labanan na ito, kakaroon pa naman po ng mga labanan. Bata pa po si Manny Pacquiao. Bata pa po. Mag-aral po sana, magpakatulubhasa din po sa iba't ibang mga larangan ng public management. Sabi nga ni Angelica, public management, public administration. Ito ang dapat po nilang tignan. Ito ang gobyerno Meron po mga kalakaran sa ating pamahalaan. Kung hindi mo alam ang pasikot-sikot, paliligaw ka So no matter how honest you are, how sincere you are in your efforts
to lead and govern. Oh, kung hindi ka naman sanay dun sa mga pasikot-sikot, sa bureaucracy. Yan. Yan ang mahirap. Yan. Kanya, dapat sanay ka din po sa public governance, sa public management, and so on and so forth. Ito po ang hinahanap po natin. Kanya ko, natiniti ko si Ma'am Angelica at saka si Ma'am Ivo, because I strongly feel ito mga taong nito ay meron silang ibubuga sa paglilingkod ng bayan. No? Good night na po, Kuya Ben. Sabi po ni Ma'am Mercy Ong. Ayan, nagpapaalam na po at nag-good night na po. O nga pala, ni Ma'am Mercy Ong. Good night na po, Ma'am Mercy, ha? Mel, bye everybody. See you again on Monday. Love you, Ma'am Mercy. Muah! Muah! Ayan. Tama po, Sir Ben. Napakalawak po ng field ng public management and administration at evolving pa sila. This is the truth of the matter. Governance is a very, very malawak pong trabaho talaga. Wide in scope. Hindi po pagkaraniwan itong paglilingkod sa ating pamahalaan. So many people to yung bang pakisabahan, to attend to. So, hindi po basta-basta po ang paglingkod. Parang napakadali lamang pero sabi ko nga po, sayang, dapat nagpakadalo pa sa kanang konti si Mr. Manny Pacquiao para at least alam niya kung ano yung mga pasikot-sikot sa gobyerno. Tama po ba yun, Ma'am Angelica? Sayang, Anyway, nandiyan naman po yung mga talagang competent, experienced, honest, and talagang pinag-aralan na po ang sakit ng ating lipunan. Nandiyan po si Ma'am Lenny Robredo. I think she will do a better job than anyone else dito po sa atin. At sana po ipagdasalo natin na magtagumpay po si Ma'am Lenny Robredo. Angelica Paz, happy weekend po at God bless. Ingat po kayo ni Ma'am Lynn. Thank you very much, Ma'am Angelica. Sana kumandidato na lang ako. Sabi ni Mel. Sabay tayo pare. Angelica, yes po, 100% correct kayo, sir. Ayan, thank you very much. Alright, wala na tayong oras po. Sa Lunes, meron pong, anong tawag ko doon, yung People Power 2. Diyan sa DOJ daw po ng Labor Party of the Philippines. Sa mga nalaman po natin, sa Lunes yun, may problema po ang pamalik sa mga taga-Labor Party of the Philippines. Okay? Pero sa lahat po ng mga nag-participate po dito sa ating programa, maraming salamat po. Yung mga nagpadala po ng mga kubok-kuti-kutita ng mga stars, again, heartfelt thanks from all of us here sa BSC, Broad Streamcast Communicators. Thank you very much. Hanggang sa Lunes po, alas 8 hanggang alas 10, sa ating Your Honor Please. Ben Piper here say thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.